Uhulihin na raw ang mga gang-gang na makikitang pag-alagala sa kalsada kapag 10 oras ng gabi. Bukod dyan, bawal na rin ang mag-iinuman sa kalye at ang mga nakahubad kahit pa mainit ang panahon. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Tanghaling tapat nang maabutan naming nag-iinuman sa may bangketa ang ilang lalaking ito sa Binondo, Maynila. Depensa nila, hindi naman daw sila araw-araw kung mag-inuman sa kalye. Wala lang, sundot, pang-over. Hindi mo pa pwede magpakasagad, may trabaho pa. Pero anumang palusot, hindi na rin ito uubra sa DILG at PNP. Kasabay ng ipatutupad na Safer Cities Initiative o mas ligtas na lungsod, diretso kulungan na ang lahat ng maglalatag ng mesa at upuan sa kalsada para lang mag-inuman. Doon na nagagaling, number 1 ang away, number 2 ang sexual harassment. Bawal na. Kaya sabihan ko ang lahat, pasensyahan tayo. Pag kayo mag-inuman sa kalye, uhulihin namin kayo. Ipagbabawal din ang maglakad sa labas ng nakahubad, pagpapatupad ng curfew sa mga menor de edad mula alas 10 ng gabi at pagbabawal sa videoke pagpatak ng alas 10 ng gabi. Ipag-uutos ng DILG sa mga LGU ang istriktong pagpapatupad ng mga ordinansang ito. Yung mga rugby boys dyan, yung mga geng-geng dyan, yung mga gago sa kalye dyan, magtago na kayo, umuwi na kayo pag 10 o'clock, uhulihin namin kayo. Magkakaiba naman ang opinyon ng ilan nating kapatid sa paghihigpit. Okay lang din naman yung panukala, kaso sobrang init ngayon sir, di may iwasan ng tao magubad. Unang-una po sa lahat, may mga anak po ako maliliit. Kasi po nung itong may mga pasok po yung mga bata. Check po, lalo po yung pang-umaga. May pang-umaga po ko ito eh. Hindi sila makatulong na maayos pag may video. Kaya lalo po kapitbahay po namin. Git ng DILG at PNP, ang tila gera kontra kriminalidad ay hindi nangangahulugang tumataas ang krimen sa bansa. Sa katunayan, bumaba pa nga raw ng 60% ang mga krimen sa Pilipinas kung ikukumpara mula noong 2016. The record shows bumaba talaga ang the occurrence of the focus crime. And this is attributed not only to the police but also to the different law enforcement agencies, lalong-lalo na ang ating stakeholders, the local government units. Bagay na duda ang ilan nating kababayan. Pabata ng pabata yung mga nasasangkot sa krimen. Mga riot sa gabi, yung mga nagsasolvent, karamihan. Dahil dito, magdadagdag din ng police visibility sa mga eskwelahan, transportation hubs, gimikan at iba pang lugar na mas maraming tao. Paglilinaw ng DILG, gagawin din sa buong bansa itong Safer Cities Initiative. Nagkataon lamang na sinimulan nito sa Metro Manila, lalo't lumalabas na 70% ng mga krimen ay pawang na itatala sa mga urban areas o mga lungsod. Target ng DILG na isunod ng Metro Cebu, Baguio, Bacolod at Davao City. Paalala nila sa publiko, itawag lang daw sa 911 hotline oras na may irereklamong hindi sumusunod sa nabanggit na mga ordinansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.